Magandang gabi po sa inyong lahat. Nice po namin kayong i-welcome sa ating Day 2 Academy for Creating Enterprise Business Conference. Ikalawang bahagi na po ito ng ating training ngayon. So, exciting to. From North Luzon hanggang Mindanao, ang mga participants natin ngayon, kapatid na Retzel. Naalala mo ba kanina, napuno tayo dito sa Zoom, ano? And then yung the rest, kapag hindi sila makapasok dito, pwede po sila sa Facebook page po natin. Okay? Ano na kasi yung Facebook page natin, kapatid na Retzel? Pumunta lang po kayo sa Academy for Creating Enterprise PH at pwede po rin kayong manood doon. So, inianyayahan po namin kayo na i-share niyo po ang ating live para makita rin po ng mga kaibigan natin. Ano po yung training natin ngayon tonight. Para ma-recognize po namin kayo, brothers and sisters, ay nice po namin makita yung mga pangalan ninyo sa chat box. At the same time, kung nasa Facebook po kayo, mag-say hi po kayo, pangalan, and then chapter, o kaya lugar. Okay, bibigyan po namin kayo ng ilang segundo. I think 20 seconds para mag-type ninyo mga pangalan at saka lugar. So, gawin po natin ngayon. So, bibigay po namin yung 20 seconds. Your time start now. Yes. And while po nagsusulat po kayo, ibibigay po namin, syempre po, may mga early birds na talagang pumasok, no? Burgos. So, ibibigay po namin kayo sa aming kapatid na si Red Acosta para po magbigay po ng mga t-shirt para po sa mga new early birds. Sige, kapatid na Red. Siguro napapansin ko, kapatid na Retzel, marami siguro t-shirt ito si kapatid na Reden. Lagi nabibigyan ng t-shirt no? Marami siguro na pagliitan. Dahil na pagliitan. Kaya pala tayo naman lumaki. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga brothers and sisters, we'd like to welcome you to this second session for today. Ganda ng session kanina. Ngayon, lalong-lalo na sa mga nagninegosyo, malaking tulong po ito sa atin. Anyway, para po pasimula ng activity natin ngayon ay magpapamigay po tayo doon sa first 15 na nagpumasok kanina, although nasa waiting room kayo, hindi po namin kayo nakalimutan, hindi namin kayo pinabayaan. Kinopya ko yung mga pangalan nyo doon. Okay? Simulan na po natin ang ating roleta sa unang mabibigyan ng t-shirt para sa early bird ngayon. Ayan na. Sino kayang papalarin? Ayun, Georgette from Santa Ignacia. Ayun. Congratulations! It's Juna Adatu from Tuguegarao. Apelido pa lang yan. Tuguegarao na. Wow, Tuguegarao. Congratulations. Yan, Tuguegarao yan. Ayan, sige, babalik po. Huwag po kayong alis. Babalik po tayo mamaya para sa magpapamigay pa po tayo. I would like to ask all of you to remind you to please, ilagay po ninyo yung mga ninyo, i-fill up ninyo yung attendance roll, yung form na sineshare namin ngayon, para po makasali kayo sa susunod na mga call. Okay? Back to you guys, Sir Joel and Ma'am Rich. Alam ko na lahat ng narito ngayon ay excited na makilala si Master Carl at the same time makapakinig sa anumang ituturo niya sa ating mga negosyante. Pero bago tayo mag-start, may tanong ako sa iyo, kapatid. Ginagamit mo ba ang social media sa business mo? Social media? To be honest, kapatid na Rachel, hindi ko siya nagagamit kasi sa construction business tayo ngayon. Pero gusto ko siya magamit. Gusto kong matutunan. Actually, excited nga ako. Isa sa mga excited na mapakinggan yung speaker natin ngayon. So, pero yung wife mo, di ba? May tutorial. Ginagamit niya ba ang social media? Yes, ginagamit niya. Akala ko kung ano yung mga pinipindot-pindot niya doon. Pero ngayon, yung topic natin about social media marketing, na-excite ako ngayon paano ko magagamit sa business namin sa construction.
So ikaw, kapatid na Rachel, may experience ka ba na nagamit mo yung social media marketing sa business mo? Oo naman, syempre, no? Kasi isa rin ako sa estudyante ni Master Carl last year and pinopromote talaga namin ang social media marketing. And sa business ko na meron akong tailoring, ginamit ko yon yung unang business. And ngayon, meron akong binalot de Bohol, ginagamit ko rin yung social media marketing. Actually, ako ang nagmamanage, no? Ako gumagawa ng content, ako ang nag-edit sa CapCut, ako lahat, sounds, lahat yon ginagawa ko yon. And dahil yon sa natutunan ko, ano, kay Master Carl, yun naman yung benefit natin dito sa Academy na tumutulong tayo sa mga members pero at the same time, natuturuan tayo paano natin i-improve yung business natin. So I think excited ang lahat para malaman po about social media marketing. So hindi na po natin patatagalin to kapatid. Tama ba? Hindi na natin patatagalin. And gusto ko na pong i-introduce ang ating speaker for tonight. Actually po, napakamalapit po itong mag-asawang to sa akin kasi from the start na nag-join ako sa Academy, sila yung mga unang binisita ko sa mga alumni ng Academy. At doon ko nakita kung ano yung ginagawa nila sa business nila. So, napaka pleasure po na introduce ko yung mag-asawang to. And nakita ko po kung paano po yung growth nila sa business nila and paano po ang ginawa nila no sa pag-promote sa business. So, ang ating speaker ngayon is a return missionary. At sabi niya nga sa akin, kahit nagme-mission siya dati, pag umiikot siya doon sa kanyang mission, sa Cagayan de Oro yata yun, lagi niya napapansin yung mga negosyante. Kaya nung pagkatapos ng mission niya, nag-enroll siya sa Academy for Creating Enterprise. Talagang lumipad siya ng Cebu. Binenta nito ang TV nila para lang lumipad sa Cebu at matuto sa Academy. So, alumni talaga to ng Academy. And nakita po natin yung journey nila. Maraming trial and error sa business nila, pero later nakita nila yung value nung kanilang or yung niche, which is sa natural healing. So, of course, hindi ganun kadali yun, pero tinry nila ang social media. Paano mag-grow yung business nila. So from that, ngayon, I think marami na silang clinic, may team na rin siya. And so ito talagang batikan to na entrepreneur, healer, at the same time, content creator. So, hindi na natin patatagalin. So, i-welcome po natin ang may-ari po ng Titar Bone Setting Clinic. So, i-welcome natin si Master Carl ng Santo Tomas Chapter. Yes, Master Carl, go ahead. Hello po. Good evening po sa lahat. Sana po malinaw ako at maayos ang internet ko. Kasi po ako ay nasa Urdaneta, Pangasinan, no? Isa ito sa mga strategy na ginagawa namin sa clinic para mas mapalaki pa namin ang aming income, no? Though meron na po akong 3 branches, Quezon City, Tagaytay, and Santo Tomas branch, which our main branch. Okay, tama po si Sister Rachel, nag-start kami ng pagkagaling ko from mission. Actually, during my mission, nakakita na ako ng mga negosyante sa Malaybalay, Cagayan de Oro. Nakita ko talaga yung iba yung life nila, iba yung iba pag meron, iba pag may negosyo. Mas na-inspired ako sa lugar ng Malaybalay. So doon, naisip ko dapat talaga magnegosyo ako. So pagbalik ko pa ng mission, wala na akong inatupag kundi ang unahin ang mag-aral sa ACE. Tama si Sister Rachel, binenta namin yung TV namin dahil yun lang ang tanging paraan para magkaroon ako ng pamasahe. So hindi po ako lumipad, sumakay po ako ng barko dahil yun po yung kaya ng ticket ko ng aking pamasahe. So back and forth, barko po ako papunta ng ACE. At doon ko na-realize na ito lang po talaga yung magpapabago ng buhay namin dahil sa sobrang hirap nga po ng buhay namin. Wala na akong nakikita na opportunity kundi ang magkaroon kami ng negosyo. So dumating ang panahon, nakapag-asawa po tayo. Nandito po yung kasama ko, asawa ko si Dayan. And marami din kami nasubukan. Nagtatrabaho pa din nung kami nagtrabaho pero hindi pa rin nawawala sa isipan namin ang magnegosyo dahil nga alam namin na dito talaga yung kung darating man yung time na magkaroon kami ng breakthrough, ito todo namin lahat ng aming mga
opportunity na dumarating sa amin. So, ito po, ipapakilala ko na po yung aming clinic na natagpuan namin noong 2021. Po yung aming clinic, TTR Clinic by Mastercard, Oriental Bond Setting. Pero ito na po yung nagbigay ng breakthrough sa amin this time. Marami na po kami naging negosyo. Nagkaroon na kami ng mga mushroom, pulburon, fishball, ano pa, nag-shopee din kami ng mga agri products and kung ano-ano mga alik-alik na pinagbebenta namin. Nagtubig Pangasinan kami, dinala namin dyan sa Batangas kasi ako po taga Pangasinan. Pero ito na po talaga yung nagbigay sa amin ng tagumpay. Pero may isa lang ako nakikita na kung bakit ito nagbigay ng tagumpay sa amin bukod sa bago siya sa Pilipinas, sumabay po dito yung tinatawag namin ng content creation. Next po, ma'am. Yung New Era of Opportunity. Okay? Tapos noon, nagtayo po kami ng Mastercard Production. Next slides nga, Mami. Yan. Nung nakita ko na naging marketing strategy namin yung content creation, nagtayo din kami ng Mastercard Production Digital Marketing. Nagturo po kami ng mga content, how to do content, no, sa ating mga ka-members ng simbahan. Ikaw rin ba naglipat? Hindi po. Oo, yun. Next nga, Mami. Yan, ito yung last ko. Parang 2 weeks ago lang to. Pumunta kami ng Cebu. Meron kaming Oriental Bond Setting Tour. So, sumaglit po ako sa Lapu-Lapu kina Brother Randy. So, ito yung last. So, next. This is what we do. Gusto lang namin ipakita sa inyo. I-volume yan. Meron po. Yan. So, walang sounds. Meron po dapat. Okay lang, sige. So, yung ginagawa po namin is may something na chiropractic pero as oriental bone setting. Kung sa Pilipinas, para siyang hinihilot lang. Ina-align yung mga misaligned na spine, mga joints. So, yan po yung aking ginagawa this time. So, yung nag-ayos din kami ng mga na-dislocate na buto. And then, yan, meron sa video pinapakita. Yan, isa po siyang baseball player ng Philippines, Philippine team, pumunta sa clinic. So, yan, no. Ang goal namin dito, maayos ang patient na hindi siya nasasaktan. Though marami nang gumagawa nito sa Pinas, pero kanya-kanya kami ng strategy. Pero ang method na ginagawa po namin ay galing pa sa Malaysia. Kaya po mapapansin nyo yung aking damit, meron siyang flag ng Malaysia. Ang teacher ko po ay isang Chinese, Malaysian. Okay, Mami, next slide. Volume po. Wala siyang volume, hindi ko narinig. Okay lang, sige, at least nakita na niya yung image. Okay, this is what our contents looks like. Okay. Nawala yung volume. Wala pong volume yung presentation. Yan, sige. Yung nasa video po ay isang bata, isang gamer, 14 years old, dumadayo sa iba't ibang bansa. Kilala siyang gamer, naging patient din natin. Pinapakita ko lang po na isa sa mga nagiging patient namin sa clinic ay mga kilalang tao na din. Kung gamer ka, kung magaling ka sa games sa cellphone, kilala siya ng mga kabataan, ng mga Gen Z, Alpha. Okay. So, kung gusto niyo mapanood po ang video na to na nasa screen, pwede niyo pong i-follow yung aming page, TTR Clinic by Mastercard. Yung nasa video na yan ay galing pang Israel. Umuwi ng Pinas, nakita kami sa Cebu, taga Negros po siya, nag-travel siya ng 14 hours and 1 year na po siyang hindi nakakalingon because of her stiff neck, spondylosis, cervical problem, straightened cervical. Halo-halo na. Okay, wala siyang volume. Ano? Next na lang. Sige, next slide na lang natin. So mapapansin nyo sa video, may mga subtitles siya.
That's part of our content and this is our page. Meron na kami, actually 840,000 na to as of updates, no? 840,000 and then ang goal namin, mag 1 million siya this year. Okay? Pero syempre, ang goal namin sa page, ma-convert namin yung followers, no? Ma-convert into sales, no? And magkaroon sila ng loyalty. Kaya nga sila naka-follow dahil loyal sila sa amin. Trust natin. Yan ang TikTok namin. We have 93,000. At yung YouTube po namin is 23,000. So, lahat ng sikat ngayon na social media like Facebook, YouTube, and TikTok, diyan kami nakafocus. Pero, ang inuuna po namin talaga is Facebook. Mas nakilala kami sa Facebook. Okay? Kung magko-content po kayo using your social media, may isang platform dyan na dyan kayo mas makikilala. No? Sa akin po, sa Facebook po kami nakilala. It's either Facebook or YouTube or TikTok, bahala po kayo. And, next natin. Yan. So, yung mga tinuturo namin sa content creation, ay itinuro lang din po na sa amin, kung kilala niyo po na Real Talk Darbs, nagkaroon kami ng training bootcamp, mastery bootcamp, noong last year, 2024, March. And then after a month, tinuro na namin to sa member ng simbahan, especially sa ACE alumni. Bali, batch 5 kami ni na RTD, ni na Real Talk Darbs. Yan ang business po niya, is magturo ng content. So how to go viral. So yun. Okay, next natin, kuya. So yan si RTD. Next lang natin. Next, mami. Next nga. Saan na po kayo? Ang operator ko po ay nasa Batangas. Ako ay nasa Pangasinan. Okay. Hindi namin mag-operate dito. So, pinasa lang namin. So, sila yung mga nag-influence sa amin na magawa ng content. Kung kilala niyo si Lady Boss, siya yung dating nasa bahay lang po yung aesthetics niya. Ngayon po, marami na siyang branches. Nasa 30 plus na. I think 40 na. Si Coach Russ, isang transformational coach na nag-talk din sa amin. Nagbigay inspirational talk din during the content creation. Next. Okay, what will content creation give you? Okay. Number 1 is the transformation. Gusto ng tao na may transformation yung pinapanood niya. Halimbawa po, yung sa aming video, meron siyang pain na nararamdaman. Then after the session, mawawala na yun. That's transformation. Yan yung mga gusto na nakikita ng audience kapag nanonood sila ng mga content, ng mga video especially. Kailangan may transformation. Okay? So, ito po, gusto ko ikwento sa inyo. Nag-start kami. 2022 lang po. Tingnan nyo lang po yung date. Yan lang po yung gamit ko na sasakyan, motor, na hinulugan ko pa until ng 2022. Alam ko na hinulugan ko pa yan. So, home service po yung ginagamit namin is motor lang. Yan lang po yung sasakyan namin. Next. Tingnan nyo po yung date. So, nag-start kami lang ang followers, Mrs. ko tsaka ako. Okay. And then next, February 4, 2022. One of the first content. Yan ang isa sa mga naging unang content namin. Ako lang nagbi-video. Gamit ko Android phone. Kuha ko, edit ko, post ko. Ganun din ang asawa ko. Minsan siya nagpo-post. Okay, next natin, June 2022. Para lang po makita ninyo gaano kaganda ang gumagawa ng content February 4, sa inyong negosyo. June 16. Okay? Next is June 16, 2022. Ano meron nyo kaya? Nagka-clinic na kayo. Ayan, dyan na po yung nagkaroon kami ng clinic. June 2022. Bahay. Sa bahay. Okay? Pag tinignan nyo po, yan po yung bahay namin na foreclosed. Nandyan yung aso, dyan pa nanganganak. Nandyan ang kusina namin, halo-halo na. Dyan namin ginagawa yung aming services.
Ang date po nito ay June 2022. Next slides. Pero wala kaming ginagawa kundi videohan yung ginagawa namin, ipakita sa social media. Nag-viral tong video na to, December 15, 2022. Pag binagba-viral po kasi yung video, mas dumadami inquiries, dumadami ang kliyente mo, dumadami ang customers. Next slides, huwag na natin pakita ng kabuuan. Okay. Imagine, kami ay dalawa lang ng misis ko. Ngayon, 10 na po kami ng December 2022. Okay, next. Dalawa na yung admins namin ng time na yan. Actually, 3 kasama yung asawa ko. So, 2 lang talaga yung para naging empleyado namin. Plus yung 10 practitioners. Next. Pero bahay pa rin po namin yan. Sa foreclosed na bahay. Na 45 square meter. May isa kaming room doon. Instead na gawin kong kwarto. Gabi siya, kwarto siya. Pero pag umaga, clinic namin siya. Diyan na rin po ako nag-aaral ng online class ko during that time kasi hirap pang lumabas, hirap pang magbiyahe. So, umattend po ako ng klase. Yung ginagawa ko, inaaral ko po by online class din. At the same time, nagkaroon na kami ng physical class. Okay, 2023. Move tayo, kuya. Next po, ma'am. Okay, yun po yung nakagraduate ako. Tingnan niyo po ang date nito ay 2023. Which is my advanced training. Yung 2022, that's the basic. Ito yun na po yung advanced. Okay, next slide. So yung kinikita ko, hinahati-hati ko siya, pambayad sa tuition. And then ito, dahil lumalaki na po yung business, bumili kami ng property. Binili namin itong property na to na cash dun sa ka-member namin sa church. Pero within the subdivision pa rin siya kung saan kami nakatira. Nakabili kami ng 100 square meter galing dun sa kinikita namin. Pero ang marketing lang po namin dito ay social media, video content. Okay, next. Yan sa screen, fast results. Sabi ko nga, ito yung dapat na nakikita ng audience sa video content mo, which is the fast results. Kung mapapansin nyo, nung kami ay during pandemic, syempre kailangan namin mag-survive yung aming tindahan sa labas. Yun po yung aming tindahan. Okay? Dahil sa mga next slides. May mabagal lang yung internet. Yun na po yung bahay namin na bago. Next slide na. Ayan na. Bilisan ko lang po kasi maraming slides to. Kami next slides. Okay. Ngayon po ay 2025 na. Fast forward na. May branch na po kami ng Santo Tomas, Tagaytay, tsaka sa Quezon City. And isang binibuild namin dito yung city tours na dumadayo po kami. Which is ang mga tao ay nakakapasyal and para sila nagbabakasyon. Okay, next slides. Next yun na po, ma'am, hanggang... Pasensya na, mabagal ang internet kahit sa bahay. Next yun pa po, Next pa na, next. hanggang sa social media hacks. Okay, antayin ko lang po mapunta ron sa social media hacks for small businesses. Doon sa pinaka-topic. Okay. Yan, yung mga sample na video content lang namin. Pero pag nag-umpisa ka, wag ka po muna gumawa ng mga ganitong content kasi hindi ka pa kilala. Laging ang focus po ninyo kapag kayo nagsisimula is doon sa mismong product po ninyo. Okay, next po. Pinapakita lang na from this to this. Okay. From 2021, ngayon na 2025 na, almost parang magpa 5 years pa lang talaga siya. Medyo para sa akin, mabilis yung ano niya, yung progression niya gamit ang social media. Okay, social media hacks for small businesses. Next slide natin. Yung pass niyo po ba yun sa akin? Sabi yun noon.
Na. Sabi niyo ipapasa niyo sa akin yung hindi na. Okay. Sige, tabi na. A successful video has your increased level of creativity. Dapat very creative tayo when it comes to doing content. Good content purpose. And then, syempre, a target market or audience mo. So, pag gagawa po tayo ng content, dapat isa lang po yung content natin. Halimbawa po, kayo po ay nasa construction. So, it's more on construction lang. Huwag ka magko-content na kung anong ginagawa mo sa bahay, natutulog ka, hindi po yung part ng content mo dahil mawawala po yung iyong mga loyal viewers. Dapat, kung construction lang. Pwede kang informative, pwede ka magbigay ng value kung ano yung construction, ano yung mga bakal, semento, paano ginagawa ito, paano hinahalo, pwede pong gawin yon. A connection within the video and the audience. Okay, so kami po, malimit ang ginagawa po namin sa content namin. May volume pa yan, kuya. Saan? Sige, next slide. Pakita natin yung video. Play natin, Mami. Okay. Wala siyang volume. Okay, kami po, nakafocus kami sa testimonial. Lagi namin kinukuha yung testimonial ng aming patient, ano yung pakiramdam nila after the treatment. Then, nagpapaalam kami na bibidyoan sila. So, napakasimple ng content namin. Nilalagyan lang namin ang subtitle. Pero nakafocus kami dun sa emotions na tinatawag. Kasi naniniwala po ako, people buy your products and services based on their emotions. Kung ang tao na to nag-testimonial na magaling ako, dito lang siya gumaling, marami siya napuntahan, at malaki na yung nagastos niya sa ibang clinic, sa akin isang session, gumaling siya. That's it. Mararamdaman to ng mga audience mo. And siyempre, mag-i-inquire sila through our Facebook, TikTok, and YouTube account kung saan nyo ito mapapanood. Next slides. Okay. Dapat clarity and quality. So, ibig sabihin, kami, nagko-content kami ng video, gumagamit din kami ng mga lights. So, halimbawa, pakita ko po sa screen, kung nakikita nyo po to. This is a simple light. Kung kita nyo siya, light siya, you know. So, ito yung nagbibigay ng clarity at quality dun sa image. Okay. Pwede kong tapat sa mukha ko yan. Ano lang po to? RGB lights lang po tawag dito. Mura lang po to. This is 500 pesos lang. Meron pang mas mura dito. Ring light, pwede mong gamitin kapag nag-start ka. At syempre, gumagamit din po kami kung tawag namin dito ay lapel. Pero ang brand nito ay DJI, no? So, pwede kayo mag-invest sa ganito. May mga mura, 1,000, 2,000 plus, pero pagka kayo ay meron ng budget, nasa worth 20,000 yung ganitong lapel. Ganito siya. Okay, dalawa yung mic niya. Okay, so hindi ko naman encourage kung nagsisimula ka, bumili ka ng ganito. Sinasabi ko lang, if you want clarity and quality, you can buy or invest on quality audio. Kasi nga, sa Mastercard Production, tinuturo namin, sound is king. Okay? Next. Ito po yung sample na pangit yung quality at pangit ang sound. Kaso hindi na maririnig eh. Sige po. A good preparation and script. Siyempre, kung magko-content ka, you can start your content by doing the talking heads. Ibig sabihin ng talking heads, nakaharap ka lang sa camera, yung parang ginagawa ni Brother Philip. Nagtuturo siya about business, about the ACE. That's talking heads. Nakaharap ka lang sa camera, nagsasalita ka. Yun nga lang, parang di ka maubusan ng sasabihin, you can do your own script. So, ang technique namin sa script, you can use ChatGPT. Diba? What is small business? Lalabas kung anong gusto ni ChatGPT sabihin sa'yo. I-prompt mo lang siya na at least siya ay bata. No? You can sasabihin ng script. Depende po kung ano yung products and services na gusto mong gawin sa script para hindi ka maubusan ng sasabihin mo sa audience mo. Okay, so a good preparation and script. Next slides. Siyempre, high-value products and services. Marami kasing
nagbi-business ngayon, magaling sa content, pero pagdating sa actual na products and services, hindi naman maganda. So, dapat maganda rin po talaga yung products and services na ina-offer natin. Okay? Next slide, theme and additional effects. Tingnan natin sa screen, ha? Next slides. Kasi yan, theme and additional effects. So, kapag gumagawa tayo ng content, kailangan may sound effects, yung parang naririnig yung yan. Hangin yun, kumumpas ako, ting! So, dapat may sound effects para mas nagiging, kaya-ayang panoorin ng inyong mga audience. So, yung cliffhanger, sila yung mga lumalabas na kapag nagpatawa ka, that's cliffhanger. And then B-rolls. Sabi ng B-rolls, kung sinabi kong ang pera ay maganda para ito ay gamitin sa iyo pang araw-araw na pangangailangan. So, may lalabas na pera. Tapos may sound effects na ng barya. Ting, ting. That's B-rolls. Transitions, yan yung ginagawa ng mga video editor na pwedeng mag-zoom in sila, pwedeng mag-zoom out yung video ko. Hindi lang basta naka-steady yung camera ko o yung camera phone ko, nagsasalita ko. So, dapat meron din siyang transitions. Pwedeng ang transitions ay effects noong zoom out, panning left, panning right. That's the lens, no? In editing. Pwede rin naman ikaw na nagsasalita, pwede ka nakatalikod, bigla kang haharap, or babago ka ng position mo habang nagsasalita ka. That's the transitions para hindi nakakatamad panoorin yung content mo. At syempre, yung background music. Get your background music. Marami naman nakukuha na free dyan or gamitin mo yung mga free sa Reels, no? Now, this is the hack. So, next slides. Okay, we use the ChatGPT, or you may use Canva, and sa editing ng video, CapCut. Kung hindi nyo alam tong mga bagay na to, pwede po kayo mag-intern sa aming clinic. Pero yun nga lang, Santo Tomas, Batangas lang ang area. Okay, or else, si Bonjiro, ang aming editor, magtuturo din siya sa inyo ng free. Kaso ang pinakamahirap ituro nito, pag online, yung ganitong Zoom, dapat talaga actual to tinuturo, yung Canva, CapCut, and then ChatGPT. So kung may mag-i-invite sa amin, halimbawa, pupunta kami ng Pangasinan uli on August, Pampanga kami ng August 30, 31. So pwede nyo pong isabay doon. Pwede natin ganapin sa chapel. Okay, so itong pinapakita namin, yan po yung ginagamit namin. Use Canva for creating thumbnails and B-rolls. Okay, next slides. ChatGPT naman for posting your captions. Yan lang po yung ginagamit namin. Kasi ito ang pinakamatalinong machine na ginagamit namin para hindi ka na mag-isip kung anong caption na ilalagay mo sa video content mo. Pwedeng Tagalog, kaya ni CapCut, kaya ni ChatGPT mag-Tagalog. Okay, next slides. Okay, ang CapCut, yan video editing. Yan po yung pinakamagandang video editing apps ngayon is the CapCut.